area ng Unang-una, no? Manila. Unang-una, masayama tayo ngayon sa suporta at tulong na binibigay niya sa national government. Hindi lang sa DPWH, pati sa ibang mga ahensya natin. Nandito kami ngayon sa Espanya. Kasi alam mo, nung binisita namin yung dalawang area na ginawa natin ng maayos ang tama yung mga proyektong Sa'yo. ating Pangulo. Sa Taft Avenue, sa harap ng Santa Isabel, tsaka dun sa Sulugapog, pati na rin dun sa Ross Boulevard, sa Bicol Pasio, sa harap ng Manila. Nakita natin talaga, tama yung gagawin. Hindi na nakawin yung pera, tama yung proyekto, maayos. Pero ito, sa Sulugapog, sa kami kanina, mula nang reklamo yung mga taga-Sulugapog, barangay Sulugapog. Kasi talagang hindi na nagpapakata. Sa Santa Isabel, yung mga madre sa Santa Isabel, nagkakita sa akin, sinasabi, talagang nag-warn yung ginawa nito kasi halos hindi nagpapaka. Sa harap ng Manila Hotel, nagpapaka. Yung mga area na gumagana yung mga pumping station natin, menos madre. So, hinaya ko si Yorme para itong Oboy, nakikita na nagpapaka dito sa Espanya. Yung elementary rito ngayon, doktor na ba pa rin? Oo. So, nag-planning kami at piniresita ko ngayon kay Leo yung 5 interventions na gagawin natin dito sa Espanya. Kasi medyo mabibigat itong mga intervention ko. Kaya hindi natin magagawa ito kung tayo. Mas maganda rin. Ng local government. So, maganda, all out support si Yorme. Kaya kinausap din namin yung mga kababayan natin dito. Magkakaroon ng konting aberya in the next few months. Pero sa tingin namin, pag natapos to, kahit papano, may iisan yung pagbahan sa Espanya. Once and for all, kasi grabe na tayo. Yung pagbahan dito, grabe na yung epekto sa mga estudyante, sa mga negosyo dito, sa mga tao. So yun, nagpapasalamat kami kay Yorme. So, si Yorme muna, then we'll entertain questions. Sige. Tanong pa kayo. Ayun. Tingin mo, Statement ka muna. ano grade ng DPWH dito sa... Wala pa, zero. Wala pa nga ginagawa. Ito naman. Ano naman, lang. things are being given attention and concern is really there. Marami naman ang area. Manila is just one of the biggest problem. Hindi ko ba pwedeng kaldagin si Secretary Vince. Dito ka lang sa Manila, dito ka lang sa Maynila. He has to attend also on other matters. But we're very happy with DPWH today on what they're doing, intervention sa mga areas of concern. No? Taft Avenue, Adriatico area, Espanya, Sulugapog, and so on. So today we went here because over the weekend, Secretary Vince and I been texting and sharing information about the pumping station under DPWH, under MMDA, areas of flooded areas like Espanya. So in this case, darating ang oras na maiibsan yung level ng tubig ng baha. That's a minimum requirements or goal namin DPWH at city government. Kaya lamang ipinagpapauna-una sa mga dumadako sa Maynila, sa mga darating natin po, medyo magkakaroon ng abala sa kalsada ng Espanya. It will take a few months, pero sabi nga, dadaloy din ang ginawa. Third, hopefully, the plan of having a catch basin in Earnshaw would help Espana's flooding. It's now on their way sa planning. Magkakaroon lang ng konting kabala doon sa kambal na simbahan natin. Kasi yung buong kanto na yun, o yung buong plaza, will be converted as catch basin area of Espanya para papunta naman doon sa pumping station sa likod ng LRT sa Mindoro.
as you all know, huwag na kayong lalayo. Pagdating ng Espanya, tumingin lang kayo sa east. Makikita mo na yung level ng lupa. Kami talaga ang taga-salo ng tubig coming from the eastern port. So all the way from the mountainside, all the way here. Kasi papunta lang dyan sa Pasig. At yung mga interceptor naman, like Blooming Tree and Sulog Apo, ginagawa naman. Kaya lang talaga, through the years, yung load ng water is not sufficient enough anymore to be carried by the drainage system. So that's why the intervention is to put up cross drainage, upgrade ng kalsada, leveling ng kalsada, clean up of the drainage, and pumping stations or pumping stations nearby Espanya, and the one that yung sinabi ko, yung catch basin sa ilalim mismo ng kalsada ng so many factors. But the thing is, unti-unti at least may napupuntahan, may nararamdaman na kita. So are we going to face flooding pa rin in the coming days? Yes, it may. But it's being addressed. Espanya na lang talaga, at saka some portion of Top Avenue via United Nations, kasi medyo nagpag-iwan na yung lupa. So we suggested to DP District Engineer na check and ulit. Kasi dito sa kanan, yung sinasabi ni Sec na I think nagtuting kayo sa may Santa Isabel, nag-work yung yung drainage. So bukas pupunta kami ayayain ko ni si Yorme, pero ibisitahin ko din ang Top Avenue sa harap ng Dasal. Pati na rin yung Remedios tsaka yung Malate area malapit sa kasi yun. So nagpas kayo sa Abaw pa. So ano lang, advisory lang sa mga kababayan natin lalo sa Espanya, sa Palo, merong mga mangyayaring mga major construction dito ay coming months starting September. No, meron tayong 4 na cross drain na gagawin na sa site dito. Patupad po, 4, no? Kaya napuntahan sa Korea. No, para yung tubig na may ipon, hindi makakawin, mababa papunta sa mga at papunta din sa sinasabi ni Yorme na detention basin na gagawin natin sa Bustillos sa harap ng simbahan sa Pinancio. No, so yung dalawang yon, yung 4 na cross drain, yung detention basin, pagpapalaki ng mga inlet, yung pasukan ng tubig. Grabing taas ng No, kasi ang problema dyan, lalagyan natin yan yung ng crash trap. Kasi halos kainin na nangyari, yung kapag binsa. ginamit ng basuran, iba pa rin Dapat binaba nila po. babaan yung tubig. Magbabaan naman ng mag-testing. So, kaya ayusin din yan. And then, meron tayong mga itataas na portion ng Espanya dahil mababa na, napag-iwanan na. And doon talaga nagsimula ng tubig at naglapas kayo. Lahat ng yun, sabay-sabay natin gagawin. Nakikita yung unang mapapanin mula sa ating mga kababayan na may estudyante natin sa resilient ng mga sa Espanya. Pero ang ina-assure namin, Yorme, mabilis natin gagawin, 24/7 natin yan. Ikagawa, pag nagawa yan, medyo maganda ay mag-epekto nito sa trabaho nito, medyo mapapasa. So, yun nga, at magsisimula na tayo, Yorme, Kami naman, on behalf of the people of Manila, we are very grateful. Nagpapasalamat kami sa DPWH to Secretary Vince Dizon and his team na yung aming mga pino-forward na real-time information
this system is a mapping system, multi-special system, wherein even if we put a system in our drainage facilities and map our level of yung land, level ng land, at yung kwentada ng buhos ng tubig through this data and data analytics of our system, we can project 2 hours before kung saan pagtutulog ng malaking baha. Ito ba ay particular sa kalsada lang? Hindi particular sa mga community na pwede nating malikas ahead of a few hours ahead of the aberya. Yun yung isa sa mga meron tayo ngayon, but it's not yet being deployed because we have to put the system underneath sa ating lupa at imamap natin yung ating lote o what you call cadastral mapping. Kaya mahalaga yun. Yun yung next move namin after we were given recognition about utilizing the system, the mapping system for MDRRMO. Pag MDRRMO, kasama na rin dyan pati pagbaha. So lalawak ng lalawak yan, yung paggamit ng ArcGIS. Pero open yung social media sa cellphone. Pwede naman. Pwede naman maggawa ng web for public access. Saka ano naman lahat naman kayo, lagi naman kayong welcome sa MDRRMO system namin. Diba? In fact, even some stations naka-hook up sa amin. Plus the fact that aggressively and actively informing the public through MPIO yung sitwasyon. Whether it's a bad situation or a good situation, nilalathala naman sa MPIO. Sama traffic. Pagkasama traffic, yes, vehicle counts. Ano yan? It's a big data management system. Doon naman kami papunta na rin. Kailan po kasi sinilang, kailan target pa? Kabilang po, konti. Yan. Gilid po, konti. Kailan Gilid po, po? konti. September, magsisimula na tayo. Hindi ko naman makikita yung timeline kasi pagka nasimula na natin, doon magyayabot. Pero 24/7 ang usapan natin. Sa mga areas mo na problematic, sa baha, sa Oo, lahat naman pinapa-address natin. Pero ang Baba ano lang kasi cellphone. natin Baba. is- Baba. Yan. Baba. Yan. Ano yung mga national roads talaga. Kasi dyan talaga madaming dumadaan sa mga bahay natin. Ito, Espanya. Ganyan lang kayo. Abing gagalaw. Etsas, Araneta. Araneta, Arten, Top Avenue, yung mga mahirap talaga. Kasi yung volume ng taong dumadaan dyan, yung permission din ng lugar talaga. So yun ang mga hindi ka sa Metro Manila, pati yung mga national roads natin sa ibang parte ng lugar. Kuya Pat, braso mo. Walang Espanya. Sabi sa akin, ang drainage dito, ano pa, 1950s pa. Drainage dito, hindi pa na-upgrade. Meron nga nagagawang mga magiging na proyekto, pero yung pag-upgrade na yan, talaga. Since post-World War. Hindi, yung gagawin mo, yung priority muna natin, yung 4 na gagawin natin first. Kasi yun ang pinakamabilis na kahit pa paano, according sa mga eksperto natin, may ibisan yung sa Spanish. Kasi, kailangan mapabilis natin, mapababa yung mapunta sa mga estero at saka sa mga pumping station natin. And critical din yung attention sa may Earnshaw, sa may Gusto. ilang months or taon po yan? Ilang months or taon? One lang ito, hindi aabot nila. Lumuhod ka na lang para makalapit ka. Kasi September pa tayo sa Pero ano naman fishbone. So hindi to